Sige po tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo magbalik ng pasasalamat sa Kanya. Let's clap our hands to the Lord. Let's dance our feet. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken.
Jesus, for your blood, Panginoon. Thank you for loving us unconditionally, Lord God. Lord, this morning, we want to pour our hearts to you, Lord God, full of thankfulness, Lord God, and gratefulness, Panginoon, sa kabutihan ninyo, Lord God. Sino ba naman kami, Panginoon, para kami, Panginoon, ipaglaanan mo ng oras, ng panahon na kaming mga makasalanan, Panginoon. Ngunit sa dakilang mong pagmamahal, Panginoon, kami iyong niyakap sa kabila ng aming karumihan. Let's sing this church from the bottom of our hearts. The Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight. Greater love this world has never seen. When He hung on the tree, oh why would He do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to Thee, oh God. And thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on a solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you
Let's sing this, church. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. How wide, how long, how high, how deep, how endless is. Come on, church, sing this to the Lord. How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you, my God. Thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me, Lord. Thank you for your greater love, to be a child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Thank you for loving me. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you have been given us the right, Lord God, to call you as our Father, Lord God. You've been so good to us, Lord God. Love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God.
between you and the Lord. Sing to Him. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We honor you, Jesus. Let's keep the atmosphere of worship this morning. Let's sing. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Palakpakan po natin ang malakas ng Panginoon Diyos. Good morning sa inyo lahat, mga kapatid. And today is the day of the Lord. It is a day for us to be blessed. From small things to big things, God can do it. From small things to big things, from big things to small things, God can do it. Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo mga upo, mga kapatid. Nakakatuwa lang po talaga. Alam po ninyo, saan man ho at anuman po ang mga bagay na atin pong natitikman o nararanasan man, isang bagay lang po ang hindi pwedeng hindi gawin ng isang Kristiyano. Ang sumamba sa Diyos, kailangan ang magpasalamat sa Diyos. Tingnan nga ho ninyo yung katabi ninyo, mga kapatid, kung masaya siya na katabi niya kayo. Tingnan nyo, baka masaya kaya siya? Ate Doris, masaya kaya si Kuya Nards? Okay, good morning sa inyong lahat, mga kapatid. It's a wonderful thing po na ngayong araw na ito ay nandito tayo, not just because to someone. It is not just because there's someone who invited us to go to church, but we are here, number one, is to give honor and to give praises to the God whom give us everything. Alam natin, mga kapatid, when we prioritize God, blessings will follow. Naniniwala kayo doon, mga kapatid? When we prioritize God in our life,
blessings will follow. Kaya ngayong araw na to mga kapatid, tamang-tama po yung pinuntahan ninyo. Bago po kayo manood doon sa mga panonoorin ninyo, bago kayo pumunta at mamasyal, tamang-tama muna yung ginawa ninyo. You prioritize the Lord. Bago kayo gumawa ng assignment ninyo, bago kayo gumawa ng mga bagay na gagawin ninyo, hindi ninyo kinalimutan ang Diyos. Make God be our priority in life. Alam niyo mga kapatid, nowadays, marami po ang mga tao ang, anong tawag ba dito? Yung sobra po ang pag-aalala kung paano siya mabubuhay. Marami ang tao ngayon, walang oras o walang panahon para sa Diyos. Meron naman. Kaya lang sa banda-bandang huli na. Kapag may sakit na, kapag hirap na sa buhay, kapag sobra na ang bigat ng pangangailangan, kapag, alam mo yon, may mga nararamdaman na sa katawan, yun na. That's the time, the turnaround, na it's about time na lumapit na ako sa Diyos. But it should not be that way, mga kapatid. The more na binibless ka ng Diyos, the more na nakikita mo na ang mga anak mo malakas, ang asawa mo walang sakit, may kinakain kayo umaga, tanghali, gabi, minsan nakakapamasyal pa kayo kung saan-saan. Dapat gaganahan kang maglingkod sa Diyos. Alisin mo sa isip mo yung, alam mo yun, tinatamad ako. Alam niyo, sabi nung kanta, nung maliit pa ako, lagi ko narinig tong kanta na to, give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the end of days. Alam nyo mga kapatid, dapat ang init natin, tuloy-tuloy po yung init natin. Kasi once na namatay na yung init, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Not. Marami nagmumukhang Kristiyano, marami nangangamoy Kristiyano, marami nagdadamit Kristiyano, marami ang nagmumukhang Kristiyano, pero deep inside, hindi siya Kristiyano. Maraming ganon, mga kapatid. Nayaya lang na pumunta sa simbahan, nayaya, at anong tawag ba ron? Nayaya, sumayaw, kumanta. Sabi niya, Kristiyano na ako, mga kapatid. Ngayong araw na ito, meron akong share sa inyo that you and me will benefit on this. You and me might be reminded sa atin. Sabi ko, naalala ko yung sinabi po ni John Dawson. Sabi niya, If you are not soul winner, you are not a Christian. A Christian should be a soul winner. Mga kapatid, ngayong araw na to, gusto kong i-share sa inyo. Ang title po ng message natin ngayon is The Heart of Soul Winning. Bago po tayo tuluyan na makinig ng salita ng Diyos, inanyahan ko po muna kayo na yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabait po ninyo sa amin. Kaano man po kalaki at kaliit po ang aming mga kasalanan, napapatawad po ninyo kami sapagkat dakila po ang pag-ibig po ninyo sa amin. Kanya po, Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, tanggapin po ninyo ang aming pagsamba. Buksan po ninyo ang aming puso, ang aming isip, sa pakikinig po ng inyong mga salita. Huwag niyo pong hayaan na agawin ito ng kaaway at mapunta lamang po sa mga mabatong taniman ng aming puso. At sa halip, Panginoon, doon niyo po itanim, Lord,
sa matabang lupa ng aming mga puso. Ama naming Diyos, dalangin ko at dalangin naming lahat na busugin po ninyo kami ng inyong mga salita ng pagpapaalala. Pagpapaalala na may pagmamahal, pagpapaalala ng may kalayaan sa oras na ito upang ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay mamalagi sa amin. Holy Spirit, continue, Lord, to guide and control us. Give us the knowledge and the spirit of humbleness, kindness. Lord, please give this time for us, Lord, to honor your name and to bring back all the praises only belongs to you. Lord Jesus, this is our prayer in your name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Nakita na ho ninyo kung masaya yung katabi nyo? Nakatabi niya kayo? Nakita niyo na? Tignan niyo nga, baka napipilitan lang, ha? Baka napipilitan lang na tabi. Natatawa ako kay Kuya Nards, eh. Napahilig kagad kay Ate Doors kanina, eh. Okay. So, tatandaan natin, mga kapatid, as a Christian, we just have a limited time. Meron lamang po tayong limitadong oras dito. Hindi ho tayo lahat magtatagal dito tulad ng marami pong mayayaman na kung saan ang investment po nila dito sa lupa, maraming bahay, maraming sasakyan, maraming kayamanan, maraming building. Ang akala yata nila, hindi na sila aalis dito. Ay, nakita ko si asawa ni Ate Teng, si Kuya Richard. Kuya Richard, handyan ka pala, ha? Good morning, ho. Akala ng maraming tao, hindi na sila aalis dito. Kaya ang investment po nila, maraming kotse, maraming damit, maraming bahay, maraming lupa, everything. Kaya ho, ang investment po ng mga tao nito, at maraming tao ngayon, ang investment po nila, ang sukatan, ang measurement ng isang tao para tanggapin ka ng society ay kailangan meron kang sinabi. Kailangan may pera ka. Akala ko, dati, nung maliit pa ako, kapag may kotse ka, ang yaman-yaman mo na. Nasa isip ko yun, nung maliit pa ako. Pag may kotse, yaman na. Yun ang mentality ng mga tao. Siguro, marahil hanggang ngayon, kapag may kotse, siguro ang isip, mayaman na. Ganon din naman po, pagka maraming tao ngayon, wasak na yung buhay, winawasak pa. So, dalawa lang po ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. That there is heaven and there is hell. Merong pupuntahan ng tao after this life. Ang impyerno at ang langit. Kapag tinanong ko, at malimit ko po itong tinatanong every time na meron po akong Bible study, kahit po doon, nung nandun po ako sa ibang lugar. Sino sa inyo ang gustong pumunta ng langit? Taas ang kamay. Taas ang lahat. Taas lahat. Pero pag tinanong ko naman, yung hubang ginagawa ninyo ngayon, papuntang langit yan. Tatanong ko sa mga estudyante ko dati, sabi nila, yun lang. Siyempre, gusto lahat tayo pumunta ng langit, pero yung ginagawa natin, yung sinabi ko, yung bang ginagawa ninyo, papuntang langit lang. Papuntang langit yan. Yun lang, sir. Hindi namin alam. Kaya nga, mga kapatid, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. It's either heaven or hell. The title of this, mga kapatid, is The Heart of Soul Winning. Ang sabi po ng Bible, sa Proverbs chapter 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. Parang mali yata. Jaisel, yung sulat mo yung sa akin. Hindi yan. Ate Jaisel. Dahil mas maganda yung nun Yung mas magandang, anong tawag ba ron? Translation. Ayan. Saglit lang mga kapatid, Makita niyo yan sa Proverbs chapter 11, verse 30. Ayan. Sino nagsulat niyan? Si King Solomon. Ayan.
Ayan na. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins souls. You will never be called Christian if you are not winning souls, mga kapatid. There are a lot of counterfeit Christian. There are a lot of fake Christians. Nagdadamit Kristiyano, nangangamoy Kristiyano, nagmumukhang Kristiyano, but hindi siya totoong Kristiyano. Isa sa ebidensya ng isang tunay na Kristiyano, he is winning souls, mga kapatid. He will never be a Christian if he is not winning soul. Why we are evangelized? Bakit tayo nag-i-evangelize? Para ba magparami ng miyembro? Para ba magpadami ng relihiyon? Mali, mga kapatid. The mere fact nag-i-evangelize ang isang Kristiyano, ang gusto niya, marami ang mga tao makapunta ng langit. At kasama tayo sa nagpupuno ng langit. Ngayon, mga kapatid, bato-bato sa langit, antaman, magbago, pare-pareho tayo. Pakibasa nga ho natin uli yung nakasulat dyan. Sabay-sabay lang ho tayo. Synchronize. 1, 2, 3, go. The fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins is wise. He who is wise wins soul. Nakita nyo, mga kapatid, ang matalino daw, ay alin? Nagwi-win ng souls. Ang puso ng tao ay nag-aakay ng kaluluwa. Bakit ang isang Kristiyano kailangan na mag-akay ng kaluluwa? Kailangan po tayo na mag-alay ng kaluluwa sa Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan kasi, unang sinabi ko, merong langit at merong impyerno. Isang beses, nanonood ako sa Facebook. Meron akong, hindi ko lang nahanap po kaninang umaga eh. Yung sabi ng babae na, kung maaari lang sana, meron akong isang ipapakiusap sa inyo, sabi ng isang babae. Amerikana po ito eh, o Canadian. Sabi niya, wag niyo na akong ipilit pa na makilala si Jesus Christ. At hindi ko pinangarap yan. Ang gusto ko talaga, pumunta ng impyerno. Pwede ba? Yung nagpipilit sa akin at lagi ko narinig sa TV, sa mga preacher, you need to be saved because you want to be spared from hell. Sabi niya, please, ayoko nang marinig yan. Please lang, dun sa mga preacher, sa mga kaibigan ko, sa mga close friends ko, sa classmates ko, please lang, wag niyo na akong pilitin pang paringgan ng salita ng Diyos ninyo. Kasi nakaprepare ako para pumunta ng impyerno. You see, ganon kalakas yung loob niya na talagang ready siya. Ready siya na pumunta ng impyerno and anytime, nakita nyo rin naman dati, no? Meron din naman nagpunit ng Bible, pinunit niya yung Bible, sinira niya. Pagdating naman yung iba, talagang pinapangalandakan si Lucifer dun sa lugar nila. Alam nyo, mga kapatid, we just had a limited time. Papaano kaya itong mga tao na to na makakilala kay Kristo? Sabi po ng Matthew 25:41, sabi po doon, eternal punishment. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Susumpain mo ang bawat araw na lumilipas kapag ikaw napunta dito. Gusto kong paalala sa inyo na wala na kayong mga kaibigan dito na sasabihin nyo, ang init dito, yung magiging masaya kayo. Wala nang kamag-anak nyo rito para ilayo kayo kung nasa langit man sila. Wala na sila doon. Ikaw na lang ang nado doon. Kaya nga, sasabihin naman ng mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy. Remember mga kapatid, this one is eternal punishment. Hindi to temporary punishment. This is a eternal punishment. Hindi to 1 linggo, 2 buwan, 1 taon, tatlong dekada, hindi.
Habang buhay ito. Wala nang alisan yan doon. Wala na. Naalala ko nga yung sinabi sa akin dati. Ano yan? Chicharon forever. Talagang... So, ano sabi po? Dapat ma-realize natin na hindi tayo nagdadala ng tao sa relihiyon. Kung bakit tayo nag-evangelize, bakit tayo nagso-soul winning. Hindi tayo bumubuo ng panibagong paraan para sabihin nating pupunta ng langit. Hindi. Ang gusto natin, makapunta ang mga tao na kakilala natin, na mga mahal natin sa buhay, papunta sa langit sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. So dapat makita natin na kailangan ng tao si Jesus Christ. Maraming tao ang wasak ang buhay, winawasak pa. Ang tao kailangan ng healing. Ang tao kailangan ng peace of mind. Ang tao kailangan ng freedom from sins. Kailangan ng tao ang hope o ang pag-asa. Kailangan ng tao ang Savior. Ang sagot, si Jesus lang. Kaya nga, ang nag-aabot ng kaluluwa ay matalinong tao. Nabasa natin kanina. Ang taong nag-aabot ng kaluluwa, ang taong nagwi-win ng soul is matalino. Kapag hindi ka nagwi-win ng soul at pinababayaan mo lang, ikaw papuntang langit, yung mga kamag-anak mo, papunta sila ng impyerno. Pinababayaan mo sila, hindi ka matalino. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo lang. Matalino kaya yan? Ayan. Hello? Amin na. Okay. So, kaya ang nag-aabot ng kaluluwa ay matalinong tao. Tao na may pagpapahalaga sa kapwa-tao. Kaya kahit anong platform pa yan, mapa-online man yan, mapa-Facebook man yan, mapa-TikTok man yan, kailangan ihatid natin ang salita ng Diyos tulad ni Paul, ni Pablo. He is unstoppable. Dapat ang pakiramdam natin, unstoppable din tayo kahit na nasa trabaho tayo, sinishare mo yung Word of God. Nandun ka sa classroom ninyo, pag may time, share mo yung Word of God. Kapag nagbebenta ka dun sa tindahan ninyo, share mo pa rin yung Word of God. Baka may pagkakataon ka. Kung ikaw isang trabahador, meron kang kasamaan sa trabaho, share mo yung Word of God. Just like what Paul, he is unstoppable. Why? Kasi pakiramdam talaga niya, tinanggap niya si Jesus sa buhay niya and he is saved. Ligtas siya eh. Kaya ganun na lang yung eagerness niya na makaakit ng mga tao. Kaya nga, why? Kasi po, yung mga tao, they are spiritually blind. Bulag sila eh. At para malaman nila yung katotohanan, ikaw ang magsasabi sa kanila. Paano nila malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanila? Mananatili silang spiritually blind. Nandun pa rin sila sa kadiliman. Marami ang mga educated people, sira ang buhay. Marami ang may mataas ang pinag-aralan. Ang taas ng pinag-aralan, doctorate, masteral degree, lahat. But the morality is failing. Bagsak ang moralidad. 2 asawa, 3 asawa. Nanloloko ng tao, ang ganda ng suot, illegal recruiter pala. Alam niyo yun, mga kapatid? Ang daming matatalinong tao, pero bagsak ang morality. Educated, pero walang manners. Bakit? Sabi ng Bible, habang papalapit ang pagbabalik ng Diyos, pasama naman ang pasama ang ugali ng tao. 2 Timothy chapter 3, verse 1. Kaya ano dapat nating gawin, mga Kristiyano? Double time. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Kung meron kang pagkakataon to share the Word of God, share it, mga kapatid. Marami ang maiiwan. Yung nanlalamig sa Diyos, kinalimutan ng Diyos, nagkaroon ng trabaho, binigyan ng negosyo, binasura na yung Diyos. Mga bagay na meron tayo ngayon, sabi ni Jesus, if anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ano ba yung deny himself? Mga bagay na nagpapasarap sa'yo.
mga bagay na nakakaakit sa'yo, mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa'yo, ipagpapalit mo yun alang-alang lang sa pagmamahal mo sa Diyos. If anyone wants to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, double time tayo, mga kapatid, dahil triple time yung mga kaaway natin eh. So, bakit tayo kailangan mag-akay ng tao o mag-akay ng kaluluwa para kay Jesus? Kailangan na mabago tayo. Dito pa lang, dapat mabago na tayo. Dito pa lang. Kung dito, chismosa ka, pagdating mo sa langit, dapat hindi ka na chismosa kasi binabago na tayo ni Lord eh. Nire-restore na tayo ni Lord dito. Kung dito, mainggitin ka, dapat sa langit, hindi ka na mainggitin. Kasi nire-restore na tayo ng Diyos dito. Kung dito, sinungaling ka, dapat doon, bago ka pumunta doon, kailangan polish na tayo. Kaya nga, inuunti-unti tayong baguhin ng Diyos, mga kapatid. Ang pagbabago, hindi biglaan. Ang pagbabago ng Diyos, unti-unti, if you will just allow Christ to govern. Sabi ng Bible, kung tayo lang ay magpapasakop sa Kanya, babaguhin tayo ng Diyos. But kung ayaw natin magpasakop sa Kanya, hindi siya makakagalaw sa buhay natin. Bakit? Hindi mo siya pinapapasok sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, hindi na tayo dapat chismosa o chismoso. Pagdating natin dun sa langit, dito pa lang, binabago na tayo. Kung i-chismis mo yung salita ng Diyos, siguro sasabihin ni Lord, pwede yan. Kasi chinichismis mo yung buhay ko. Ayos yan. Pero kapag chinichismis mo yung buhay ng kapitbahay mo, na nakita mo dun sa mall na merong ibang kasama, bad yun. Hindi pwede yun. Kaya nga ho, mga kapatid, number 1, sino-sino ba ang qualified? Sino-sino ba ang mga qualified na mag-win ng soul? Sino kaya ito? Meron ako 3 points. Number 1, una, Ate Jaisel. Number 1, the one who trusts and believes in Jesus Christ can bring someone to Christ. Ulitin ko. The one who trusts and believes in Jesus can bring someone to Christ. Siya lang na nagtiwala at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Siya lang ang pwedeng magdala ng kaluluwa para sa Panginoon. Kasi pag hindi mo talaga siya tunay na tinanggap, tatamarin ka eh. Sasabihin mo lang sa sarili mo, sarili ko nga, hindi ko nga maakay eh. Sabi naalala ko, sabi ni Pastor Polly sa akin, Policarpio, bago kayo mag-invite sa church ninyo, bago kayo mag-invite sa Bible study ninyo, i-invite nyo muna yung sarili nyo. Invite kayo ng invite, yung pala wala kayo. Dapat, pag nag-invite ka, siguraduhin mo, nandun ka. Andiyan na ba, Ate Jaisel? The one who believes in Jesus, the one who trusts and believes in Jesus, can bring someone to Christ. Siya lang. Kaya nga ho, mga kapatid, ang taong ligtas, ang taong binago, may bahagi ang Diyos sa buhay niya, siya lang ang magdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi yung taong hindi naman binago, yung mga taong wasak ang buhay, paano siya mag-aakay ng kaluluwa samantalang yung buhay niya wasak? Kailangan ng mag-aakay ng kaluluwa yung buhay na binago ng Diyos. Yung buhay na may bahagi ang Diyos sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, mag-aakay tayo ng kaluluwa hindi para magparami ng miyembro. Mag-aakay tayo ng kaluluwa para marami ang makaakyat sa langit. Yung agila may pakpak. Yung ibon lumilipad sa hangin. Yung dolphin merong hasang. Yung isda meron siyang dagat para lumangoy. Ang ligtas na nakadesign, o lahat sila nakadesign
yung ibon nakadesign para lumipad. Yung isda nakadesign para lumangoy. Yung Kristiyano, saan nakadesign? Yung Kristiyano nakadesign para mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi para magtagal at magbutas ng silya. Ano pakiramdam nyo, mga kapatid? Aral tayo ng aral. Pakinig tayo ng pakinig. Lahat ng seminar, conference, inatinan natin, pero hindi tayo nagwi-win ng soul. Kain ka lang ng kain. Walang output. Para saan lahat yan? Para saan lahat? Para kang kumakain, pero hindi ka naman dumudumi. Kain lang ng kain. Sasakitan tiyan mo, magkakasakit ka. Kailangan ng isang Kristiyano, nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi para magparami ng miyembro, hindi para magpalit ng relihiyon, kundi ipakilala si Jesus Christ para maraming tao ang pumunta sa langit. Alam nyo, mga kapatid, when I was in Burjuman, sa Dubai, wala na sila pinag-uusapan doon kung anong denomination mo. Ikaw ba ay Victory? Ikaw ba ay JIL? Ikaw ba ay CCF? Ikaw ba ay Life Church? Wala. Ang pinag-uusapan doon kung paano nila ma-strengthen yung personal relationship nila kay Jesus Christ. Spiritual relationship to Christ. Hindi na pinag-uusapan ng denomination. You know why? Hindi naman itatanong ng Diyos sa'yo kapag pumupunta ka sa langit, anong relihiyon mo? Ay, ano po ako? Saksi po ako ni Snow White. Ay, dito ka lang. Diyan ka. Ay, ikaw. Ano po ako eh. Nakakahiya po. Burn again ho ako. Alin ka? Burn again. Okay. Dito ka rin. Yan. Hindi ho tatanungin ng Diyos sa inyo kung anong relihiyon nyo. Ang itatanong ng Diyos sa iyo, ipinangaral mo ba ang salita ko nung nabubuhay ka pa? Isinare mo ba ang kaligtasan meron sa akin? Sinabi mo ba sa kapitbahay mo? Sinabi mo ba sa office mate mo? Sinabi mo ba sa mga subordinates mo? Sinabi mo ba sa mga kaklasmate mo kung anong meron sa akin? Lord, kasi nahiya ako eh. Kasi alam niyo, matataas mga pinag-aralan ng mga yun eh. Sabi ni Lord, depart from me. Sasabihin naman niya nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na hindi namamatay. Eternal punishment, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, saan daw nakadesign ang isang Kristiyano? Kung yung dolphin nakadesign sa dagat para lumangoy, kung yung ibon nakadesign na meron siyang pakpak para lumipad. Yung mga Kristiyano, saan nakadesign? Nakadesign ng Kristiyano to win soul. Para mag-akay ng kaluluwa kay Kristo at hindi para umupo lang ng umupo at makinig ng makinig. Dapat meron tayong output. Dapat meron tayong gigil na mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Dapat meron tayong init na mag-akay ng kaluluwa sa Diyos. Hindi pang sarili lang. Hindi for self-convenience. Dapat meron tayong self-checking. Dapat meron tayong self-evaluation. Lord, nandito pa ba ako? Lord, umattend naman ako ng service eh. Lord, kumakanta naman ako sa iyo. Lord, tumutugtog naman ako sa iyo. Nandito pa ba ako? Nandito ka. Pero disconnected ka na. You thought that you are still connected to Him, but you are not connected. You are disconnected. Traditionally speaking, nandito ka sa loob ng church, pero hindi ka gumagawa para magparami ng tao sa kingdom of heaven. Nandito ka lang just to what? To impress our brothers and sisters, to impress our leaders, but not to impress the Lord. One reason to impress the Lord, you bring souls for Christ. Yun, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, meron bang agila na walang pakpak? Nakakita ka na nun? Agila na walang pakpak. Isda na walang gills. Ano ba yung hasang? Nakakita ka na nun? Lumalangoy na isda, walang hasang? Wala. Ang isang Kristiyano, ganun din. Hindi ka pwedeng sabihin Kristiyano nang hindi ka nagso-soul win.
A true Christian is a soul winner. A true Christian is a soul winner. Ang totoong Kristiyano, nag-aakay ng kaluluwa kay Kristo. Kaya nga, may alam ba kayong Kristiyano siya pero hindi nagwi-win soul? May alam kayong Kristiyano siya pero hindi nagwi-win ng soul? Imposibleng Kristiyano. Yung agila naka-attach ang pakpak para makalipad. Yung isda naka-attach yung hasang para makalangoy sa dagat. Dapat ang Kristiyano naka-attach din yung soul winning sa buhay niya. Kaya ho mga kapatid, Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 1 verse 16. Meron, Ate JC. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Dapat as a Christian, hindi tayo nahihiya na ipamalita natin yung magandang balita na binago ng Diyos yung buhay natin. Kasi saved na tayo eh. Hindi tayo makakapag-share ng Word of God, so pakiramdam natin, hindi tayo saved. Kung pinagdududahan mo, yung kaligtasang meron ka, hindi mo share yung Word of God. Pero kung hindi ka nagdududa sa kaligtasan na binigay sa'yo ni Jesus, malakas ang loob mo na i-share yung salita ng Diyos sa ibang tao. Kasi binago ka eh. Kasi inayos ng Diyos yung buhay mo eh. Hanggat hindi ka naglalagay ng lakas ng loob, ibahagi yung salita ng Diyos sa ibang tao, ang tawag sa atin, undercover Christian. Nagtatago tayong Kristiyano. Hindi tayo totoo. Bakit? Akala lang, sabi ko nga sa inyo kanina, ang akala natin connected tayo. Pero we are disconnected. You know why? Nahihiya kang i-share. Sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kaya kung nahihiya tayo na i-share ang salita ng Diyos, tanungin natin sarili natin. Kailangan magkaroon tayo ng self-evaluation, self-checking. Lord, ba't kaya ako nahihiya na mag-share ng Word of God? Bakit? Meron. Nagdududa pa ako sa kaligtasan ko o natatangay lang ako ng asawa ko, natatangay lang ako ng kaibigan ko, natatangay lang ako para magsimba o umattend. Tanungin niyo yung sarili niyo. Mag-self-check kayo. Magkaroon tayo ng self-evaluation. Tangay sunod lang ba ako? Kung mamaya mamatay ka na, wala naman nakakaalam. Nag-uusap-usap tayo rito, baka isa sa atin sa isang araw, wala na. Hindi natin alam. Kaya nga, sa atin mga kapatid, ano ang sabi ng 1 Timothy 4:2? Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Tingnan nyo mga kapatid, yung ibang tao, ang pinapangaral nila, alam nyo sa Facebook, maraming platform doon. Hindi para magkaroon ng maging mga Christian, Gumagawa sila ng platform, hindi para i-share yung Word of God. Dahil ang mentality nila, magkaroon ng maraming follower at kumita sila ng pera. Ang mentality nila, kaya sila gumagawa nun, para maroon ng maraming follower. At kapag magkaroon ng maraming follower, maraming views, magkakaroon ng maraming pera. But definitely, mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman talaga yun ang pakay nila. Ang maghayag ng salita ng Diyos ng totohanan. Kasi ang gusto lang nila, kumita ng pera. Kaya nga mga kapatid, ipangaral natin ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Nakadikit sa Kanya yung salitang unstoppable to win soul. Kasi totoong nasave siya. Sa isang Kristiyanong 10 years na, sa isang Kristiyanong 20 years, noong 90s ka pa nakakilala kay Lord, noong 80s ka pa nakilala kay Lord, pero ni isang kaluluwa, wala kang naakay, o wala kang nadala sa Lord, hindi Kristiyano yun.
undercover Christian. Alam nyo bakit, mga kapatid? Ang tanda ng isang ligtas, ang isang ebidensya ng taong saved, nag-aakay ng kaluluwa sa Diyos. Sorry and that's the truth. Whether you're too long, yung length ng paglilingkod mo sa Diyos, you're still on 80s, 1970s ka pa, 1990s ka pa nakakilala kay Lord, pero hindi ka nag-aakay ng kaluluwa kay Lord, kay Jesus para makakilala, ang isang ebidensya ng isang tunay na Kristiyano na niligtas ng Diyos, merong pagmamalasakit na mag-akay ng kaluluwa papuntang langit. Pero kung wala sa isip mo ang mag-akay ng kaluluwa sa langit, ang mag-aral lang at makinig na makinig lang, yun lang, mga kapatid. Magkaroon tayo ng self-evaluation. Magkaroon tayo ng self-checking. Lord, am I still a Christian? Christian lang ako sa bibig. But in reality, deep inside, I'm not. Hindi magaling sumayaw. Magaling sumayaw, magaling magpuri, magaling lumundag, tumalon, magaling magsalita, talented and skilled, mahusay maglinis ng church, mahusay mag-design ng church. Doon ka pa natutulog sa simbahan, palagi ka sa simbahan. Bakit wala ka nadalang kaluluwa sa Panginoon? Yung isang Christian na isang buwan pa lang na nakakilala kay Lord, pero meron na siyang naakay. Meron na siyang nadala sa Lord. Ikaw, ang tagal mo na. Pero wala kang nadala ni isa. You cannot point out your fingers to someone. Ako nagdala dyan kay Lord. Wala. Ako nagdala dyan kay Sige, mga kapatid. Point out your fingers. Ilan na yung nadala mong kaluluwa kay Lord? Gaano ka ng katagal na Kristiyano? Talo ka pa ng 1 buwan lang. Talo pa tayo ng 1 buwan pa lang na naglilingkod kay Jesus, nakatanggap. Ang feeling niya, He is saved. Kaya mainit siyang nagdadala ng kaluluwa kay Lord. Tayo, 1960s pa, 1970s, 1980s, 1990s pa nakakilala kay Lord. Pero ni isa, you cannot point out your fingers, ako nagdala ng kaluluwa na yan para kay Lord. Wala. And that's the time. You check yourself. I-check mo yung sarili mo. Lord, Christian pa ba ako? Bakit wala akong naaakay na kaluluwa para sa'yo? Bakit? May mali. Kaya nga, mga kapatid, sa totoo lang, bakit yung 1 buwan pa lang na nakakilala kay Lord, may naakay na siyang kaluluwa? Kasi totoo siyang na-save. Yung inaakay, nakakita na kayo nito, yung inakay, nagpatuloy. Pero yung nag-akay, wala na. Nakakita kayo nun? Yung inaakay, dati, papuntang simbahan, araw-araw, na natili, na naglilingkod sa Diyos. Pero yung nag-akay, wala na. Kaya nga mga kapatid, ang totoo na na-save, hindi siya pumapayag na wala siyang madadala sa Lord. Ulitin ko ang totoong niligtas, totoong tinanggap si Lord, si Jesus, hindi siya pumapayag na wala siyang madadala para sa Panginoon. Dahil sa buhay na binago, dahil sa buhay na iniligtas ng Diyos, magpapatuloy siya magso-soul win. Bakit? Ito, yung mga kapatid, ito yung catch dito Kahit na tinanggap ka, kahit na hindi ka tinanggap, inignore ka, hindi ka pa rin titigil, panalo ka pa rin. Bakit? Ano sabi ni Lord? Go and preach the gospel. Hindi naman lahat tatanggap Alam niyo yun, mga kapatid? Hindi lahat ng sineran mo tatanggap. Pero ang catch dito, ginawa mo pa rin yung part mo. You go and you preach the gospel of Christ.
panalo ka pa rin. Sa 10 na sineran mo ng Word of God, walang tumanggap ni isa. Panalo ka pa rin. You know why? Bakit? Sinare mo pa rin yung salita ng Diyos eh. Hindi ka naduwag. Ano ang sabi ng Revelation 19? Sa mga duwag, sa mga taksil, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga mangkukulam, etc., etc. Ang parte nila ay saan? Sa naglalagablab na apoy ng asupli na siyang pangalawang kamatayan. Anong ibig sabihin dito sa mga duwag? Naduwag na i-share ang salita ng Diyos. Naduwag na ibahagi ang salita ng kaligtasan na binahagi sa Kanya. Naduwag sila. Kaya anong sabi ng Panginoon? Itatapon kayo sa dagat-dagatang apoy na siyang pangalawang kamatayan. Naduwag. Kapitbahay mo, katabi ng bahay mo, kasama mo, katabi mo sa opisina, katabi mo, hindi mo sinabihan tungkol kay Kristo, pinabayaan mo ay namatay. Wala na. Sayang. Kaya nga ang totoong na-save, mga kapatid, ang totoong pinapasok si Jesus sa puso at sa buhay niya, hindi siya papayag na wala siyang madadalang kaluluwa pabalik para sa Panginoon. Hindi naman lahat ng sinisharean mo tatanggap. Basta ang sinasabi ni Lord, go and preach the gospel. Yung sarado o barado ang bibig para magsalita ng salita ng Diyos, imposible na yung tao na yon ay saved. Imposible. Kasi hindi natatakot magsalita. Tingnan nyo mga kapatid Pag nanood kayo ng sine o nanood kayo sa Netflix, araw-araw kinikwento mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo. Alam mo, napanood mo ba yung, ang ganda nun. Kinabukasan, yun na naman ang kwentuhan. Yung pinaka-part na alam mo yun? Kung ano yung napanood mo, kung ano yung mga bagay na napanood mo dun sa Netflix, kung saan, araw-araw mong kinikwento, paulit-ulit. Pero yung salita ng Diyos, Kristiyano ka, hindi mo kayang i-share yung Word of God ng paulit-ulit din. Tanong mo yung sarili mo, Lord, nandito ba ako? O tumutugtog na lang ako, kumakanta na lang ako traditionally. But deep inside, alam mo, kilala mo yung sarili mo. You are lost. Wala ka na. You thought that you are still connected, but you're already disconnected. Wala na. Andito ka na lang, just your presence. But deep inside, wala na. We cannot mock the Lord, the Bible says, Galatians 6. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya nga mga kapatid, imposible na nasave ka pero wala kang nasisave para kay Jesus. Nasave ka, ligtas ka, pero wala kang nasisave para kay Jesus. Mabuti nga yung probinsyano na palabas na ikikwento mo sa kapitbahay mo sa Netflix, pag may napanood ka, paulit-ulit. Kinikwento mo. Gumagastos ka pa nga pag nanonood ka ng concert Nagpapapicture ka pa. Nandito ako ngayon sa concert ng Jars of Clay. Nandito ako ngayon sa share ka ng share kung ano nangyari sa concert. Yung Word of God, na-share mo ba? Yung ginawa ng Diyos sa'yo, na-share mo? Yung ginawa ng Diyos sa asawa mo, sa anak mo, nung nagkasakit, niligtas ng Diyos, pinagaling ng Diyos, na-share mo? Pero yung pelikula dun sa Netflix, na-share mo araw-araw, paulit-ulit, na-share mo. And yet, you still saying, I am saved, I love Christ, I love the Lord. Yes, lahat naman pwedeng magsabi niyan But the thing is, am I still connected with you, Lord? O I'm already disconnected? At the end, mga kapatid, ang totoong ligtas nakakaranas ng pagpapala ng Diyos. Nakakaranas ng pagbabago. At hindi mo yun mapipigilan na mag-share ka ng Word of God at ibahagi ang salita ng Diyos. Ang nagwi-win soul, hindi tayo nagpaparami nga, sabi ko ng mga miyembro dito sa Holy Deliverance. Nagwi-win soul tayo para magkaroon
na mga tao na pupunta ng langit. Mga magulang natin, binubusog natin ng material blessings. Pero hindi naman natin binubusog yung mga kamag-anak natin, mga magulang natin ng Word of God. Ikaw, papunta ka sa langit, sila papunta naman ng impyerno. Pamilya mo, hindi kilala si Jesus, okay lang. Sinasabi natin palagi, hindi mabait naman yan. Hindi, okay naman yan, walang kaaway nung namatay. Tatandaan nyo mga kapatid, kahit mabait pa yan, papuntang impyerno yan. Kahit mabait pa yan, pupunta pa rin ng impyerno yan. Hanggat hindi niya tinatanggap si Jesus sa puso niya, hanggat hindi niya tinatanggap ang Panginoon sa puso niya, totoo, papunta pa rin ng impyerno yan kahit mabait yan. Hindi tayo nagiging mabait, hindi tayo gumagawa ng mabuti para makapunta tayo ng langit. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo, mga kapatid. Yun yung totoo nun. Hindi tayo gagawa ng kabutihan dahil para makapunta tayo ng langit. Hindi. Hindi totoo yun. It is not by good works para tayo maligtas. Hindi. Gumagawa tayo ng kabutihan kasi ligtas na tayo. Hindi para maligtas. Kaya nga, tatandaan natin mga kapatid, hanggat walang Kristo sa puso ang taong yan, kahit mabait pa yan, papuntang impyerno yan. Hindi ligtas, hindi marunong magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Sira ang buhay, wasak ang buhay, winawasak pa. Kapag sumasama ka sa mga wasak na mga kaibigan, wasak din ang buhay mo. Kasi kasama mo, wasak din ang buhay eh. Wasak din, hindi kilala si Jesus eh. So ano ang reality? Wasak ka rin. Tatandaan natin mga kapatid, kahit araw-araw ka pa sa simbahan, ito, real talk to. Kahit araw-araw ka pa sa simbahan, kahit dito ka pa tumira sa simbahan, kahit magkatabi pa kayo ng mga kapatid natin sa pagtulog, kahit yung Bible ginagawa mo pang unan. Kahit katabi mo pa yan, kahit si pastor, magkakatabi kayo, matulog, hindi ka pa rin saved. Hindi pa rin. Kaya nga mga kapatid, hindi basihan niya na palagi araw-araw ka sa loob ng simbahan, save ka. John 1:12. Yun lang tumanggap sa akin bilang Diyos. Sabi ni Jesus, binibigyan ko ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. John 1:9. 1 John 1:9. Kung lalapit ka sa akin, sabi ng Panginoon, papatawarin kita sa lahat ng kasalanan mo. Hindi ko na aalalahanin pa yung ginawa mong kasalanan, pinatatawad na kita. Kaya nga, ang motto namin doon nandun ako, ang motto ng church doon, speak Jesus. Speak Jesus. Sabihin mo tungkol kay Jesus. Our only hope, our only freedom, our only source of healing, our only source of breakthrough, the only source of forgiveness. Hindi kayang gawin ng relihiyon na linisin ka sa kasalanan mo. Hindi kayang linisin ng church yung mga kasalanan mo. Isa lang ang makakapaglinis ng kasalanan natin. Si Jesus lang. Siya lang ang makakalinis ng kasalanan natin, yung kanyang dugo. Ang hindi ligtas, kahit pa miyembro ka ng lahat ng samahan, ng pangrelihiyon, wala ka namang naakay na kaluluwa, walang ebidensya na ikaw ay saved. Mga kapatid, kanya-kanya ang pagkaligtasan natin. Kanya-kanya. Ezekiel chapter 18 verse 20. Ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Kung ang tatay mo, pastor, at ikaw ay hindi Kristiyano, baka yung tatay mo pumunta ng langit, ikaw papunta kang impyerno. If hindi nangangahulugan, you are studying in a Christian school, Christian ka na. Hindi nangangahulugan na you are born in a Christian nation, you are Christian. Hindi totoo yun, mga kapatid. Ang totoong Kristiyano, tinanggap si Jesus sa puso niya, buong buo. Hindi dahil tatay, nanay mo, Christian ka na rin. Hindi yun. Ang totoong Kristiyano, totoong tinanggap ang Panginoong Jesus sa puso niya. Pangalawa, mga kapatid, bakit natin kailangan mag-win soul? Because this is the measurement of second coming of Christ. Ito ang measurement, ito ang gauge para mabilis na makarating ang Panginoon dito.
Sabi ng banal na kasulatan, marami ang mga Kristiyano ngayon nagbablog tulad ng sinabi ko nga kanina, hindi para mag-win soul, para kumita ng pera. Para dumami yung kanilang mga follower. Dapat ang motibo natin lahat, mga kapatid, is to change life. Dapat anumang platform na meron tayo, online man, anong platform ang ginagamit natin? Kung meron tayong pagkakataon, we need to win souls. Kailangan makaakay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi para magparami ng miyembro. Hindi. Hindi para magpalit sila ng relihiyon. Kundi dapat ang isipan natin, marami makapasok sa langit. Kaya mga kapatid, anong sabi? Kung bakit tayo nag-win souls? To speed up the gospel. To speed up ang pagdating ng Panginoon dito. Kasi sabi niya, at pagkatapos sabi ng Matthew chapter 24, at kapag lumaganap na at narinig na ang salita ko sa buong mundo at saka ako darating. Kaya alam niyo ba kung bakit meron na ngayon mga online para mapabilis ang pagbalik ng Panginoon dito. At para sabihin mo na, Lord, walang nag-share sa akin ng Word of God. Di ba gumagamit ka ng cellphone? Siguro sabihin ni Lord sa'yo. Di ba may mga mabilis na nagpa-pop up na Word of God dyan? Bakit hindi ka nag-respond? Sabi ni Lord. Bakit? Ang totoong Kristiyano, nakafocus yan sa pagsasoul win. Kahit may trabaho yan, naiisip niya magligtas pa rin ng kaluluwa para kay Kristo. Nakafocus yan dun eh. Kaya nga, ano sabi po ng Matthew chapter 24, verse 8 to 13? Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Marami, mga kapatid. Mapopod sila sa isa't isa at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lang maliligtas. Tingnan niyo yung 12, oh. 12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hindi lang manlalamig ang pag-ibig sa kapwa-tao. Marami ang pumapatay ngayon, nakita nyo sa bus, babarilin na lang, bang, bang. Ganun na lang, kaiksi. Ang mga tao ngayon, kung kailan dumami ang mga simbahan, at saka naman dumami ang mga sasamang tao, kung kailan dumami ang mga naglilingkod kay Lord, lalo naman naging salbahe mga tao. Bakit kaya? Kaya nga mga kapatid, anong sabi doon? Ate Jaisel, pakibalik mo nga sa una. Sabi dito, pagkatapos ay kapopuotan kayo ng lahat sa akin dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ang isang totoong Kristiyano nakahanda. Darating ang araw, iiwanan kayo ng mga kaibigan ninyo. Sa totoo lang, iiwanan kayo ng mga kaibigan ninyo na nakasama nyo na gumagawa ng masamang dati. Maghanda kayo, iiwanan nila kayo. Mga kasama nyo sa loob ng bahay, magiging kaaway ninyo yan sa bandang huli. Kasi sila ay against sa'yo. Mga kapatid, ihanda natin mga sarili natin. Hindi madali ang pagiging isang Kristiyano. It is easier to say than done. Madaling sabihin Kristiyano, pero mahirap ito patunayan. Pare-pareho tayo. Kaya mga kapatid, sabi dito, dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Even the elect shall be deceived. Kahit ang mga matatagal ng Kristiyano, tatalikod yan sa pananampalataya nila. Kaya ang sabi nga, kung sino lang ang makakapagtiis hanggang sa wakas, yun lang ang maliligtas. Hindi ka nakapagtiis, wala na. Kaya ho, mga kapatid, ang isang Kristiyano, hindi yan tumitigil. Kahit wala na yung mga dati niyang kaibigan na uma-attend,
dire-diretso pa rin yan. Kahit yung mga kaibigan niya, nagbalik loob na kay Satanas, ikaw, nananatili ka pa rin na naglilingkod kay Kristo. Di ba? Nananatili ka, hindi ka umayaw. Hindi ka tumatalikod. Bakit? Meron kang goal eh. Alam mo, may tina-target ka. Ang target mo, makapunta ka sa langit. At maisama mo yung mga kaibigan nyo. Mga kapatid, kahuli-hulihan sa lahat, sarado ko na po ito. Ang pangatlong ebidensya ng isang taong saved, ang isang taong totoong tinanggap si Jesus, isang ebidensya niya ay meron siyang tinatawag nating fruit of the Holy Spirit. At ang fruit na yan, sabi nga ho doon, di ba? Naalala nyo, sabi ng John 15. Ate Jason, meron John 15? John chapter 15, verse 1. John chapter 15, kung naalala nyo, John chapter 15, verse 1 hanggang 6. Ako ang puno ng ubas, sabi niya. Ang mga tao na, yan, hindi yan, Ate Jason. Ako ang puno ng ubas, sabi niya. Ang mga puno o mga dahon na ang mga puno na hindi namumunga, puputulin. Sabi niya. Walang naka-attach o hindi siya naka-attach sa akin. Kaya nga ho, mga kapatid, ang isang Kristiyano dapat namumunga at ang ibinubunga niya, paano ka makakapag-share ng Word of God kung hindi ka nagbubunga? Ano yung bunga? Yung bunga ng banal na Espiritu, kapag nasa iyo na, doon ka palang makakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon kasi unti-unti ka nang binabago. Ang akala lang kasi natin, ang nagbubunga, yung bunga mo, may akay ka. Paano ka makakaakay kung hindi ka binabago ng Panginoon? Kailangan yung fruit of the Holy Spirit nasa sayo muna. Love, joy, peace, self-control, di ba? Faithfulness, dapat nasa iyo muna yon. And that's, pag meron ka na unti-unti nun, doon ka lang magkakaroon ng lakas ng loob to share the Word of God. Hanggat hindi mo nararanasan yung pagbabago ng banal na Espiritu sa buhay mo, mahihiya ka, hindi mo ibubuka yung bibig mo para i-share ang salita ng Diyos, hindi ka makapag-win soul, hindi ka makapag-aakay ng kaluluwa papuntang sa langit. Hindi. Ang isang ebidensya ng isang tao na kumilala, tinanggap si Jesus sa puso niya, nagwi-win siya ng soul. Ate Jaisel, yung pinaka-title, yung pinaka-verse kanina, Proverbs chapter, Proverbs 11:30, sabi niya, mga kapatid, ulitin ko lang, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins soul. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po for this wonderful message ng pagpapaalala mo sa amin. Bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay hindi po kami mananatili na nakaupo lang. Hindi po kami dapat manatili na takapakinig lang. Hindi po kami mananatili na wala kaming ginagawa. Kundi meron kaming gagawin dahil meron kang ginawa sa buhay namin. At ang ginawa mo na yan ay iniligtas kami. Kung bakit kami ngayon masigla, ginagamit mo sa iyong gawain dahil meron kang binago sa buhay namin. Lord, salamat po dahil naibahagi ko po sa aking mga kapatid ang inyong mga salita na nagbigay po ng paalala at naggising sa amin bilang mga Kristiyano kung ano po ang mga bagay na dapat naming gawin bilang isang Kristiyano na iniligtas mo at kumilala at pinapasok ka sa buhay. Lord, pagpalain po ninyo ang inyong mga salita at tulungan po ninyo na mamunga ito ng maraming beses, Panginoon, sa puso ng aking mga kapatid. Sa aming lahat na naririto ngayon, Panginoon, ibinibigay namin ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Muli na po tayong makakaupo. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Yan. So from big things to small things. From small things to big things. And God can do anything. Amen. God can do everything. Amen. Praise God. Being a Christian, we always have the desire
to prioritize God more than anything, more than anyone. At alam niyo mga kapatid, one of the reflection of our priorities is by giving, through giving. So sino dito yung handa nang magbigay sa Panginoon? Say amen. Amen. So tayo pong lahat ay buksan yung ating mga Bible sa Proverbs 18, verse 16. Yan, meron po dito. Proverbs 18 verse 16, giving a gift can open doors. It gives access to important people. Sa Tagalog po, kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo sa kanya ay ibigay. Dalawang bagay po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. Two points to ponder ang gustong i-share sa atin with this verse po. First, God doesn't just allow us to experience blessings, but we are called to be blessed by God. Amen. Ang Lord, hindi niya lang hinahayaan tayo na maranasan natin yung mga pagpapala. Tinawag tayo ng Diyos para pagpalain. Amen. Amen. Sabi pa dito, one of the first things you need to understand is that God has given you gifts to use for His glory. Yes, you. Lahat tayo, bawat isa sa atin, hindi lamang yung pastor natin, hindi lamang yung mga leaders natin, yung binigyan ng Lord ng gifts, ng talents, ng treasures. Lahat tayo, binigyan ng Lord para saan? For His glory. God created you for the purpose of His kingdom going forward. He has enabled you to reach people that no one else can, and it is the giftings He has given to you that accomplish it. Tayo po, create tayo ng Lord para sa Kanyang glory. Para ma-please natin ang Lord. Second thing, giving unlocks blessings and protects your resources. Ito po yung kagandahan. Pag nagbibigay tayo sa Panginoon, it unlocks blessings. Sino dito yung gusto makapag-unlock ng blessing? Amen. Sino dito yung gusto maprotektahan yung resources na meron siya? Amen. Magbigay tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Parang humihina pag magbibigay na sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So the more you use your gift, the bigger it gets. Science says in Newton's third law of motion, in every action, there is an equal and opposite reaction. So, yun yung sinasabi ng science. Pero ang Lord, hindi siya kayang limitahan ng science. Kasi hindi equal at opposite yung binibigay niya, kundi higit pa doon sa binigay natin. Amen. Sabi pa dito, over time, as you become excellent in your gift, it gets noticed by others. And as you prove trustworthy, God will open doors for you that you could never imagine. Alam niyo po, sa akin, testimony ko lang, nung time na nagkaroon ako ng parang emergency, inas ko yung boss ko na medyo kinapalan ko yung mukha ko. Sabi ko, boss, pwede po bang makapag-CA? Emergency lang talaga. So, sabi ko sa kanya, then sabi niya, sige, pag-usapan namin nila Papa. So, naghihintay ako nung sagot niya, tapos tumawag siya. Nagulat ako sa tawag niya, tsaka nasaktan. Kasi sabi niya, Kin, sorry. Hindi na-approve yung request mo. So, during that time, malinaw sa akin how frustrated I was. How devastated I was. Kasi sa akin po, personally, I'm afraid to be rejected. Yan yung isa sa mga greatest fear ko. Kahit naman siguro sa atin, di ba? Takot tayong ma-reject. So, nung time na yon, nung tinanong ako ng wife ko, Han, anong balita dun sa request mo? Sabi ko, negative. Niyakap niya na lang ako. Tapos sabi niya, okay lang yan, Han. May plano ang Lord. Bakit hindi ka inaprubahan ng boss mo? So parang nung time na yon, sabi ko, parang nakakapanghina. Parang ang sarap umabsent. Or worse, parang ang sarap mag-resign. Sabi ko sa wife ko, sabi niya, wag ganun, Han. Tapos sabi ko, oo nga. Tapos naalala ko yung laging sinasabi ng mentor ko. Pagdating sa pagtatrabaho, hindi man makita ng boss mo yung ginagawa mo. Hindi man makita
ng PM mo, the way ka magtrabaho, ang Diyos nakikita lahat ng ginagawa natin. Amen. So yun na lang yung pinanghawakan ko. Sabi ko, sige, di naman na-appreciate ng boss yung lahat ng ginagawa ko kahit kumikita sila ng milyones. So sabi ko, okay lang. Nakikita naman ng Lord lahat ng pagpapagal ko. And alam niyo po, nakakatuwa. Lumipas ang ilang araw, tumawag ulit yung boss ko. Sabi niya, Kins, good news. Sabi ko, uy, good news. Nakaraan, bad news. Sabi niya, Kins, may good news sa'yo. Sabi ko, sir, ano po yun? May sobre na nakapangalan sa'yo. So iniisip ko, baka mamaya, kung ano yung sobre na yun. And alam niyo po, nakakatuwa. Yung pala yung plano ng Lord. Yung laman ng sobre na yun, cheque, bigay ng boss para sa akin. Nakita niyo kung paano kumilos yung boss ko, ay yung Lord sa boss ko. Hindi inalaw ng Lord yung boss ko na bigyan ako ng CA kasi babayaran ko yon. Ang ginawa ng Lord, binigyan ako ng cheque kasi bigay yon. Hindi ko kailangan bayaran. Amen? Ganun po kabuti ang Lord. And every time we give, binibigay natin yung best shot natin sa lahat ng aspects ng buhay natin. It unlocks blessings. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this daily hour. Thank you, Lord, for all the blessings na patuloy na binibigay mo po sa amin. And thank you, Lord, for reminding us, Father God, that giving is one of the reflection of our priorities. And in giving, you unlocks blessings, Father God. Lord, salamat sa pagkatunay, Panginoon, ni minsan hindi ka nga nagkukulang sa amin, Father God. Lord, at this moment of time, as we give back to you, Father God, our tithes and offering, we desire, Panginoon, na tunay na matouch namin ang iyong puso, Panginoon, sa pamamagitan ng mga ito. We desire na mabigyan ka namin ng pleasure sa pamamagitan po ng aming tithes and offering, Father God. And Lord, dalangin namin na sa pamamagitan ito, tunay, Panginoon, na lahat ng ibabalik namin sa iyo, tunay na magagamit nga ito for the expansion of your church alone, Father God. Lord, pagpalain mo nga po lahat, Ama, ng iyong mga anak na patuloy na magbibigay sa higit pa sa kayang arukin ng kanilang isipan, Father God. Maraming salamat po, Ma. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's all sing. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa po, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Tunay, Panginoon, na isang matalinong tao ay yung tao po na nakakaunawa that soul winning is an urgent issue, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat po sa iyong salita na nagpaalala po sa amin sa oras na ito upang saan man kami pumupunta, ano man ang ginagawa namin, malaman namin ang priority namin. Na ang priority po namin ay patuloy ka po namin ipakilala
sa mga tao, Panginoon, na amin pong nakakasalamuha. Sapagkat tunay, Panginoon, na totoo po ang iyong salita, dalawa lang po ang pwedeng puntahan ng tao, langit at impyerno. Kung langit, langit, kung impyerno, impyerno. Subalit kami, Panginoon, na nagtiwala sa iyo, kasangkapanin niyo po, na patuloy po, na madala po namin ang mga taong ito na aming nakakasalamuha, pabalik sa iyo, Panginoon, upang sila po ay makarating, Panginoon, sa kalangitan. Maraming salamat po. Sabi sa iyong salita sa 2 Peter 3:9, kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa tao, Panginoon, that no one should perish. They have all to bring into repentance, Panginoon. Kaya Lord, salamat po for reminding us today, Lord, na kailangan namin trabahuin ang trabaho na inatang niyo po sa amin, Lord. Ang reason kung bakit mo kami niligtas, ang reason kung bakit mo kami pinili, just you have said, Lord, in your word, in John 15:16, Panginoon, na hindi kami ang pumili sa iyo, ikaw ang pumili sa amin upang kami po ay humayo, kami po ay mamunga at mapanatili ang iyong bunga, ang aming bunga para sa iyong kalawalatian, at meron kayong pangako, Panginoon, ano man ang aming hiningin sa pangalan mo, ito ipagkakalob sa amin ng aming Diyos na nasa langit. Salamat, Ama, sa lahat ng paalalang ito, at patuloy, Panginoon, na dalangin po namin na magkaroon kami ng tunay po na puso na nakakonekta sa iyo. Magkaroon kami ng compassionate heart, Lord God, upang mag-reach out, Lord, ng mga kaluluwa na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Help us, Lord, to have this kind of boldness, Panginoon, and passionate, Panginoon, na puso and compassion heart, Lord God, nang sa gayon, Panginoon, sa lahat ng tao na amin pong makakasalamuha ay hindi kami mahihiya na ipahayag ang kaligtasan ito, sapagkat sa amin na mga naligtas ay hindi po sa amin kahiyaan at walang kabuluhan, Panginoon, ang magpahayag ng iyong salita. Ito ay para sa amin na mga naligtas na, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng ito, at patuloy mo pong pagpalain ng Pastor Dong na ginamit niyo pong kasangkapan sa oras na ito upang paalalahanan po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang ingatan, at patuloy mo siyang bigyan ng malakas na pangatawan, at higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan at magamit ito, Panginoon, para po sa pag-advance ng iyong kaharian, saan man siya naruroon o saan man siya dadalhin, Panginoon, sa iyong plano, Panginoon, na tinakda noon pa maging sa darating na panahon. Maraming salamat, Ama, at sa bawat isa sa amin, Panginoon, na inuna po ang iyong katwiran, inuna po ang iyong gawain sa oras ito. Alam namin, Panginoon, ikaw po ay napasaya po namin dahil inuna po namin ang iyong gawain. At Lord, alam namin, kapag ikaw ang aming inuuna, alam namin, Panginoon, na uunahin mo rin kami, O Diyos. Kaya salamat po, O Diyos, sa lahat ng ito, at sa aming pong pansamantalang pag-iwaiwalay sa oras na ito, kung paano mo kami iningatan, makarating sa lugar na ito, Lord, ingatan mo rin, Panginoon, kami na makabalik pa kami, Panginoon, sa aming bahay pansamantala dito sa lupa. At gayon din, Lord, kasama po namin ipinapanalangin ng aming pong mga estudyante, Lord God, na patuloy po na nakikipag-compete, Panginoon, sa sports competition, Panginoon. Samahan mo sila, Lord, ilayo mo sila sa anong karamdaman, at patuloy mo i-renew ang kanilang kalakasan, at magtagumpay sila, Panginoon, sa patuloy po namin pagnanais. Maibigay po namin sa iyo ang kalawalhatian sa mga panalong gagawin po namin ayon po sa iyong tulong at biyaya, Lord. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pansamantalang pag-iwalay, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Amen. Gamayin po natin ang bawat isa. God bless po.